Ano ang nangyari kay Magna sa 6 na buwan na nakalipas? Paano niya ba talaga naimbento ang spell na kanyang gagamitin upang labanan si Dante? Kaya naman sa video ito ay malalaman natin yan mga kaibigan, so hindi ko na patatagalin pa. Let's go! Pinakita ang nakalipas na 6 na buwan ni Magna kung saan nakikiusap ito kay Zora. Naturuan siya nito kung paano lumaban ng katulad niya sapagkat sinabi daw sa kanya na sobrang mababa ang mana na kanyang tinataglay kung kaya't hindi raw siya makakagamit ng mana method. Katulad rin daw niya si Zora na isang pisan, subalit sa kanyang nakikita ay kaya nitong makipagsabayan sa laban, lalo na raw ang magic nitong kayang doblehin ang lakas ng atake at ibalik ito sa kalaban. Mas lalo raw lalakas sila ngayon kung kaya't hindi raw siya papayag na mas lalong lalayo ang kanilang mga lakas, kaya naman nakikiusap talaga ito kay Zora dahil hindi niya raw pwedeng hilahin pababa ang grupo ng Black Bulls. Naalala ni Zora ang kanyang ama kay Magna sapagkat parehas silang fire magic ang gamit, kaya naman tugon niya kay Magna ay tumayo na raw ito dahil tuturuan niya na ito ng magic at sa kanyang isip ay mas mainam kung dalawa silang mag-aaral dahil maaaring makadiscover sila ng panibagong mahika. Pinakita ni Zora ang kanyang sikretong silid kay Magna sapagkat matagal niya nang hinahanap ang pinakamalakas na sarili niya dahil matagal na niyang ginagamit ang mana method ng Heart Kingdom. Ayon daw sa narinig ni Zora, ang mana method ng Heart Kingdom ay nagagawa nilang gamitin ito agad habang nakikipaglaban at upang magawa ang ganong klaseng style ay nangangailangan ito ng matinding bilis at reflexes pati na din ng malaking magic power. Subalit dahil isa lamang siyang pisan ay inaayos niya na ang mga runes in advance bago siya sumabak sa laban, lalo na raw ang kanyang ginagamit na counter trap spell. Ang pagiging pisan daw nila ay may advantage din naman dahil mas marami silang oras sa pagpiprepare ng mas mahirap at mas malakas na spell na magagamit sa laban. Upang magawa daw yun ay kailangan nilang mas malaman ang tungkol sa kanilang sarili at sa mana, kaya naman magkakaroon daw sila ng matagal at boring na pag-aaral simula ngayon. Magagawa daw kaya ni Magna ang ganong klaseng bagay ay masyado itong mainipin at doon ay nagsimula na ang kanilang pag-aaral at masaya si Magna dahil mas marami pa siyang dapat malaman tungkol sa mana. Hindi raw kayang gawin ni Magna ang ginagawa ni Zora kung kaya't paano raw siya makakatalo ng kalaban na may malakas na magic power at doon ay pinakita niya ang kanyang naisip na spell at sa observation ni Zora na maaari daw itong gumana pero nangangailangan daw ito ng malaking oras upang makumpleto. Kaya naman doon ay nagpursige talaga si Magna upang makumpleto ang spell na ginagamit niya ngayon dahil umabot lamang ito ng 6 na buwan. Ang spell na siya lamang ang makagagawa dahil pinagsama niya ang kanilang magic power ni Dante at hinati sa dalawa upang maging equal ang kanilang magic power. Binigyan ng paalala ni Magna si Dante na ang kadena daw na yun ay ang kanilang kaluluwa at kung binabalak daw nitong sirain ni Dante ay mag-isip-isip muna ito dahil maaari siyang mabaliw, kaya naman mag-ingat-ingat daw si Dante. Hindi makapaniwala si Captain Jack na kayang gamitin ni Magna ang ganong klaseng spell dahil isa lamang itong pisan, subalit wika ni Zora ay nagawa pa rin ito ni Magna at hindi raw sila pwedeng umatake mula sa labas dahil maaaring makasira ito sa epekto ng spell ni Magna. Kaya naman binigyan ni Magna ng malakas na suntok sa sikmura si Dante, subalit si Dante ay ginamit ang kanyang gravity magic upang palakasin ang kanyang suntok at doon ay sinabi ni Magna na diba sinabi mo na pwede kitang atakihin ng kahit ilang beses? Sagot naman ni Dante na tumahimik daw ito dahil isa raw siyang magnanakaw. Ginamit ni Dante ang The Presence of the Demon King, subalit wika ni Magna na kaya niyang tanggapin ito dahil parehas lamang sila ng magic power at doon ay binigyan niya ito ng malakas na suntok na may kasama pang apoy. Malaki ang pinsala ni Dante, subalit natatawa lamang ito sapagkat kahit ano raw ang gawin ni Magna ay mapapagaling pa rin niya ang kanyang sarili gamit ang kanyang body magic kung kaya't hindi raw siya mananalo sa laban. Kaya naman binigyan ng maraming suntok ni Dante si Magna at sinabing lumuhod daw ito sa kanyang harapan dahil wala raw itong karapatan na sumuway. Samantalang si Zora ay tahimik lamang nanonood sa kanila at alam niyang hindi magpapatalo si Magna sa laban. Pagkatapos nun ay biglang hindi tumama ang suntok ni Dante kay Magna, sabay sinuntok naman siya sa mukha nito at doon ay pinakitang knockdown si Dante dahil sa suntok na kanyang natamo. Habang mabilis na patungo sila sa loob ng kastilyo ay naramdaman niya ang isang pamilyar na mahika at doon ay pinakita si Dante at sinabing sino raw ba si Magna upang suntukin siya sa muka at pahigayin siya sa lupa. Kaya naman sa pagsuntok ni Magna sa braso ni Dante ay kasabay naman siyang hiniwa ng espadang gawa sa bato at sinabi ni Dante na kunin lamang daw ni Magna ang kanyang magic at makipaglaban sa kanya ng parehas, subalit makakatamo pa din ito ng pinsala habang siya naman ay kayang pagalingin ng sarili kung kaya't sa uli ay magkaiba pa rin sila at lamang pa rin siya sa laban. Sinusuntok ni Magna ang bato na hinahagis ni Dante sa kanya
niya at hiniwa siyang muli ni Dante. Subalit nakaiwas naman siya dito at sinabi sa kanya na hindi raw siya ang magbibigay ng matinding kasiyahan kay Dante. Sa isip ni Magna ay tama naman daw ang sinabi ni Dante dahil isa lamang siyang pisan at hindi raw siya pinanganak bilang isang royal o nobles. Hindi rin daw siya kagaya ni Locke na kahit isang commoner ay patuloy lamang sa paglakas, mas lalo na ng masaniban nito ng elf at hindi rin daw siya kagaya ni Asta na kahit isang pisan at walang magic power ay kaya nitong gawin ng imposible dahil sa kanyang anti-magic. Pinakita ang nakaraan kung saan galing si Magna sa Heart Kingdom at kakausapin niya si Yami at tinanong kung bakit daw siya pinayagang makasali nito sa Black Bulls at sagot naman sa kanya ni Yami na maaaring dahil parehas sila ng interes at dahil si Magna ang may pinakamalakas ang loob na kanyang nakita. Kaya naman habang papasugod si Magna ay sinabi nitong hindi siya matatalo kung ang pag-uusapan lamang ay ang pagiging matapang at doon ay pinapakita niya ang boxing technique sa harap ni Dante. Sobrang nahirapan daw si Magna sa pag-iisip ng kanyang technique na ito at sinalay niya talaga ang kanyang sarili. Kaya naman wala raw karapatang magreklamo sa kanya si Dante at doon ay isang suntok na naman ang kumonekta sa katawan ng kanyang kalaban. Subalit si Dante binigyan din siya ng isang malakas na suntok sa mukha pero sinuntok naman niya ito sa kanyang katawan bilang ganti. Pero nang sumuntok muli si Dante ay dumaplis ito sa braso ni Magna at isang suntok na naman ang kumonekta sa kanyang katawan. Grabing bakbakan ito mga kaibigan at pigil hininga talaga ang kanilang ginagawa dahil wasakan ng pangarap at wasakan talaga ng muka ang ginagawa nilang pakikipaglaban. Isang suntok ang tumama sa mukha ni Magna at napangiti naman si Dante dahil nakikita na raw ba nito ang kanilang pinagkaiba dahil kahit anong gawin nito ay hindi raw siya mananalo at sa kanyang pagsugod ay biglang bumalik sa normal ang anyo ni Dante na sobra talaga niyang pinagtataka. Napansin ni Dante na nawala na ng tuluyan ng kanyang devil power at tinanong si Magna kung ano raw ang ginawa sa kanya. Sagot naman ni Magna na wala naman daw siyang ginawa sapagkat parehas lamang daw silang naubusan ng magic power sa katawan. Dahil sa dami daw ng magic power ni Dante sa malamang daw ay hindi pa nito nararanasan ng maubusan ng mana dati at hindi pa nito nararanasang makipaglaban na may parehas na magic power kung kaya't hindi raw nito na-realize na naubusan na siya ng mana. Nagtataka na si Dante dahil kahit ang sarili niyang magic ay ubos na at nawala na din siya ng connection kay Lucifero kung kaya't wika ni Magna na hindi na raw ito makakagamit ng body magic at gravity magic at doon ipinigyan ni Magna si Dante ng isang malakas na uppercut at bilang ganti ni Dante ay sinuntok niya si Magna sa mukha at pagkatapos noon ay sabay silang nagkatamaan ng kanilang mga suntok at gustong durugin ang bawat isa. Sabay na dumating sila Asta at Locke at sa kanilang naabutang eksena ay sobra silang nagulat sapagkat nakita nilang si Magna ang nakatayo sa gitna at habang unti-unting nawawala ang kadena ay humiyaw ng napakalakas si Magna at sinabing "Rar." Charot. So hanggang dito na lamang muna ang ating chapter review and alam kong may magtatanong na naman ng title at ang title po nito ay Black Clover, hindi White Clover, hindi Brown Clover, kundi Black Clover. Kaya naman kung nagustuhan mo ang ating napakaangas na video ngayon ay mag-iwan lamang ng like, follow and subscribe na din and see you to my next video. Goodbye!